Praise God. Blessed be the name of the Lord and blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shalom kuramah kuramashita dahura mahunda. Hallelujah. Hallelujah.
Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. Mapagpalang hapon po, Brother Ernie. Brother Ernie. Ako na po ba? Opo. Amen. Mapagpalang hapon. Pasensya na po, meron akong kausap ay sinabi ko kay Brother Mark, i-message ako pag El Shaddai na. Hindi ko nakita. Sorry po. Okay, so tayo po ay manalangin na tayo ay mag-umpisa ng ating pagninilay ng salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan, Yahweh El Shaddai, kami ay nagpupuri, kami ay sumasamba sa iyo, at pagpalain mo ang oras na ito hanggang mamaya sa aming pagninilay ng iyong mga salita, at dalangin kong pagpalain mo ang lahat ng narito ngayon na kasama ko, ng mga kapatid ko sa buong Al-Ain, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, at ako'y naniniwala, gagawin mong makabuluhan ang oras na ito, ang aming pagsasama-sama ng iyong mga lingkod. Ang biyaya mo ay sumaaming lahat, at ang banal na Espiritu, kami ay iyong samahan sa aming pagninilay ng iyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang hapon po muli sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. Mapagpalang hapon po. Kumusta po kayo? Thanks God. So, thank God. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid. Marangal! Wagas! Malaya! Yapang kalooban, maginawa at magpapay. Lord. Yeah, salamat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos sapagkat ako po ay nakarating ng Al-Ain ngayon. Amen. Sa wakas, nakarating din. Ano? At yung ating mga kapatid na nakatayo, tayo po ay mag-umpisa sa ating pagninilay at pagbasa ng salita ng ating Diyos. I would like to share the story of the Israelites na ang kanila pong Exodus, ang kanilang pag-alis sa Ehipto at pagtatagpo ng mga Ehipsyo at ng mga Israelita doon po sa Red Sea. Kaya makikita nyo sa screen, Red Sea. Basahin natin ang salita ng Diyos mula po riyan. Sabi po in Exodus chapter 14, verse 14 ay ganito, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Okay? Sa Tagalog po, ganito ang nakalagay. Aking babasahin. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Wala kayong gagawing anuman. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Wala kayong gagawing anuman. Ito po ang salita ng ating Diyos na buhay. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan. So, palakpakan natin ang ating Diyos. O, palakpak, yung malakas na palakpakan kahit hindi ko naririnig. Isa, dalawa, tatlo, lahat po ng nakaupo, lahat ng nakatayo ay uupo na. Amen. At lahat ng nakaupo ay tatayo na. Amen. Biro lang po. Okay. So, sige po, please be seated po. Yan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ako nga po ay nakapunta ng Al-Ain ngayon. Hindi natuloy nung anniversary sapagkat hindi pa ako nakakarating dito. At nung naka-schedule naman ako ng March po, kung hindi ako nagkakamali, hindi rin ako nakarating dahil nag-lockdown na. So, medyo nahihirapan yata ako makarating sa Al-Ain. At ngayon medyo na-late pa yata ako ng konti bago magsalita. Okay. So, salamat naman sa Diyos at kayo po ay naririyan. Nasa ilan po tayo ngayon ng ating attendance? Nasa 20 po. Nasa 20. Okay.
Okay. So, pero pag regular na gawain po, nasa ilan po ang uma-attend? May 50 po ba pag regular na gawain? Mga 20 plus po. Okay. Yan. So, yun po. Tayo ay magnilay ng salita ng Diyos ngayon pong hapong ito. At yan po ang ating pagbasa. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ating pag-usapan ang kanila pong ang pagtawid ng mga Israelita doon po sa Red Sea. At ano ang mensahe ng Diyos para po sa ating lahat ngayong hapong ito. Alam niyo po mga kapatid ko sa ating Panginoon, ang mga Israelita po, sabi sa pagbasa sa Exodus chapter 12 verse 40 sa iba't iba pong salin, and Exodus chapter 12 yun din 40 no, sa New International Version at King James Version ng Biblia ay ganito po ang nasasaad. Ang sabi diyan, now the length of time the Israelite people live in Egypt was 430 years based on Masoretic Hebrew text. Pag sinabing Masoretic Hebrew text, ito po ang allowed na gamitin ng mga panahong iyon, ng mga tagapagturo ng Judah. At sabi po naman sa King James Version ay ganito, now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. Ibig sabihin po, ang mga Israelita ay nanatili. Alam na natin yung istorya marahil niya sa Biblia, sa Exodus, na ang mga Israelita ay nanatili sa lugar po ng Ehipto. At yung taon na sila ay nandoon ay 430 years. Ibig sabihin, napakatagal po nila nanatili sa Ehipto. Okay? And kahit po si St. Paul sa Galatians chapter 3 verse 17 ay nag-agree sa covenant ni Yahweh sa bayang Israel doon po sa pananatili doon sa Ehipto. Okay? Ito po ay kaparallel ng Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 17, now the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to seeds, as referring to many, but rather one to one, and to your seed, that is Christ. What I'm saying is this, the law which came 430 years later does not invalidate a covenant previously ratified by God so as to nullify the promises. Ibig sabihin po, sa ating Panginoon, kahit si St. Paul ay may idea siya sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 na ang covenant ni Yahweh ay dumating sa bayang Israel at yun po ay right after then. Meron ding covenant before na sila ay umalis ng Ehipto, subalit meron pong covenant pagkatapos nun. Sapagkat right after na sila ay makaalis yung mga Israelites sa Egypt, ay doon po nakipagtagpo si Yahweh kay Moses sa bundok po ng Sinai. Mamaya makikita natin yan sa mapa. Okay? So yan po ang pananatili. Ibig sabihin yung taon na nanatili roon ang mga Israelites sa Egypt ay pinatutunayan sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Ganon din si St. Paul sa Galatians chapter 3 verse 17. Tingnan po natin ang lahi na napunta doon sa lugar po ng Ehipto. Sa Exodus chapter 6 gives us a partial genealogy of Jacob's descendants. Tingnan niyo po kasi ang mga anak ni Jacob, ang nauna siyempre sa kasaysayan ay si Joseph, Joseph the Dreamer. But tingnan niyo po yung mga lahi na doon na napunta. Sabi diyan, Exodus chapter 6 gives us a partial genealogy of Jacob's descendants of the tribes Reuben, Simeon, and Levi.
up until the time of Moses, showing only 2 generations between Kohath, who came to Egypt sa Genesis 46 verse 11, and Moses who brought the Israelites out. Sino yon? Levi, Kohath, Amram, Moses. The span of a mere 2 generation between Moses and his grandfather Kohath is far too short to bridge a period of 430 years. Ibig sabihin po, yun pong lahi na mula kay Jacob na napunta kasi nagkahirap noon sa lugar nila. So sila ay pumunta doon sa Ehipto para kumuha ng mga pagkain at nagpanagpo sila ng akala ni Jacob ay namatay na kanyang anak na si Joseph. Okay? Na ito naman si Joseph sa kasaysayan ay ibinenta ni na Reuben ng kanyang mga kapatid. Now, napaganda ang buhay ni Joseph doon sa Ehipto at sila po ay pinapunta ron. At tingnan niyo po, ang sabi roon, yung mga lahi na yon ay 2 generations mula doon sa kay Kohath. Na sino yon? Si Kohath naman ay grandfather ni Moses. Ibig sabihin po, sa ating Panginoon, malaki-laking lahi din po ito. Marami. Kaya po ang sabi ay ganito The Jews were slaves in Egypt. Nung ang mga Hudyo ay makarating na doon sa Egypt, sa ating Panginoon, dumating ang panahon sa kanilang pananatili na sila po ay naging slaves na doon. Tingnan nyo The Jews were slaves in Egypt. The Israelites had been in Egypt for generations. But now that they had become so numerous, the Pharaoh offered their presence. Ibig sabihin po, maaaring yung dumating doon, okay, na mga Israelites ay hindi ganoon karami. Pero noong nanatili na doon, dumami na sila ng dumami. He feared that one day the Israelites would turn against the Egyptians. Gradually and stealthily, he forced them to become his slaves. Natatakot po yung Parao sa ating Panginoon na baka pagdating daw ng panahon sa sobrang dami na ng mga Israelita ay maging kalaban na nila ngayon. So delikado sila. Kasi yung mga Israelites po, nung panahong iyon, ay mabunga rin. Talagang sila ay marami pong nagiging baby. Talagang pinagpala ng Diyos ang mga sinapupunan ng mga kababaihan. Kaya po mabilis ang kanila pong pagdami. Parang sa atin sa Pilipinas, di bali ng walang makain, basta magbuntis lang yung mga kababaihan kung minsan. Makikita natin, napakaraming mga anak ng mga Filipino. Kaya isa tayo sa malaki ang populasyon. Okay, now, sabi dito ganito, pagpunta nila ng Egypt, slave sila. Tingnan niyo po, ang hirap ng kanilang katayuan. Sabi diyan, he made the slaves build grand treasure cities. Sila ang mga gumagawa noong mga malalaking mga anong tawag diyan, mga wall. Sila po ang nagtatayo noon at para pangalagaan yun pong Egypt. The Egyptian overseer, kung makikita niyo po diyan sa aking PowerPoint, the Egyptian overseer in red. Yan. Kaya makikita niyo mga naka-red. Holding a stick is giving instruction to the barefoot slaves. Sino ang binibigyan ng instructions? Yung mga Israelita. Yung bayan ng Diyos. Yung minamahal na bayan ng Diyos ang binibigyan ng instruction ng mga Ehipsyo na may hawak pang stick yung Ehipsyo habang nagbibigay at yun namang mga Israelita nakapaa habang sila ay gumagawa sapagkat sila ay mga alipin who are building a wall. Sila ang gumagawa ng mga wall in the left hand. Nakikita niyo po yung bandang kaliwa. Picture
the overseer keeps watch on top of a tower, while the slaves make bricks from clay and straw. Tingnan niyo po sa ating Panginoon. Gumagawa sila ng wall, tapos meron namang iba na gumagawa ng bricks from clay and straw. Yung straw po dito, hindi yung straw na pinangsisip-sip ng soft drinks. Yung straw ay yung mga, anong tawag dito? Yung yung talahib. Yan. So pinaghahalo nila iyon. Pinagsasama tapos yung clay para makagawa sila ng bricks. Yan. So yun po. Bakit ko po ito pinapakita? Para ma-realize natin yung kanila pong kalagayan. Nasabi ko po kanina, bayan ng Diyos, bayang Israel, bayang pinili ng Diyos, bayan na naroon ang mga tao mula kay Abraham na pinili ng Diyos, nandoon sa Ehipto, dumaraan sa hirap sapagkat sila ay mga alipin doon. Yung may mga katabi po, sabihin mo sa katabi mo, kahit bayan ng Diyos, minsan dumadaan talaga sa hirap din. Are you still listening po? Amen. Kasi minsan nababali tayo ng mentality. Minsan ang mentality natin, basta nasa Diyos, ginhawa. Basta nasa Diyos, maayos ang lahat. Hindi. Sa una pa lang, na bayan ng Diyos, na tinuring ng Diyos, na kanyang bayang pinili, dumaan din po sa pagsubok ng buhay. Dumaan din sa mga hirap ng buhay. Nakakaintindihan po tayo? Amen. Okay. Pero ang Diyos po, hindi siya nagpapabaya. Tingnan niyo mamaya makikita ninyo Listen to this. Sabi po ganito yung mga Israelita po na nandun sa Ehipto. Okay ha? Ito po ay hindi concrete kasi walang census na nilagay sa Biblia kung nasa ilan sila. Pero meron pong nag-aral na nagsabi ng ganito. Ang pangalan po niya ay si Rabbi Bart Vysotsky. Sabi niya ay ganito, there is virtually no evidence. Turo po yun sa Biblia. Hindi mo makikita kung gaano karami. As the Torah says that 600,000 Jewish males with their wives and children and elders left Egypt in the Exodus. Tingnan niyo po yung bilang, mga kapatid. Tingnan niyo po yung bilang. Kung ang bilang na ito ay naging accurate, pero malamang malapit-lapit, 600,000 Jewish males with their wives and children and elders left Egypt in Exodus. Ibig sabihin, napakarami pong tao na nandoon naman sa ating Panginoon. Marami na po yun nung panahon na iyon. Yan ang sabi ng isang professor of Talmud in Rabbinics at the Jewish Theological Seminary in New York. Yan. Tingnan niyo po yung dami ng tao, ha? Okay, listen to this. Yang mga tao na yan ay naroon para maging alipin. Pero tingnan niyo po, ang covenant ni Yahweh. Sa Exodus chapter 2 verse 24, habang pinahihirapan ang kanyang bayan doon sa Ehipto, na sila puroon ay mga alipin, and God heard their groaning. Napakinggan ng Diyos ang mga hinaing nila. Napakinggan ng Diyos ang mga daing nila. And God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Are you still listening? Amen. Tumadaan sila sa hirap. Ang hirap ng kanilang katayuan. Pero naalala ng Diyos, may covenant sa kay Abraham, may covenant sa kay Isaac, may covenant sa kay Jacob. Kaya naniniwala ako, nung sila po ay nasasaktan, ang mga paa nila
ay nasusugatan. Sila ay pinapalo, hinahampas habang nagtatrabaho. Sila po ay pagod na pagod sa ating Panginoon. Hirap na hirap. Naniniwala ako si Yahweh, hindi siya masayang nakikita iyon. Kaya naniniwala ako sa ating lahat ngayon na dumadaan sa hirap. May mga pinagdaraanan dahil sa salot na virus na umiiral ngayon. Kung ikaw at ako ay affected, kung ikaw at ako ay anong tawag dito, nadadamay dahil sa pahirap na yan, naniniwala akong hindi natutuwa si Yahweh. Parang tinitingnan ko kayo, parang hindi kayo naniniwala roon. Amen! Ha? Hindi natutuwa si Yahweh na ang kanyang bayan ay nahihirapan. Bagaman pinahihintulutan ng Diyos kung minsan dumaan sa ganong kalagayan ng paghihirap, pero hindi natutuwa si Yahweh. Tingnan niyo po, nung ang mga Israelita sila ay nahihirapan, inalala niya ang kanyang pangako kay Abraham, ang kanyang covenant kay Isaac, ang kanyang covenant kay Jacob. Kaya marahil nung panahong iyon, nagdesisyon si Yahweh na hindi ko pababayaan ang aking bayan na ito. Kaya tingnan niyo po ang kasunod. Sa Exodus chapter 6, verse 6 up to 8, ang Diyos po ay gumawa ng isang matinding covenant sa mga Israelita muli. Ang sabi ganito, I will take you as my own people. I will be your God. And I will bring you to the land I swore with uplifted hand and gave to Abraham, to Isaac, and Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord. Nakikinig po kayo? Amen! Ano ang sabi ni Yahweh? Napakinggan niya yung pag-iyak. Kaya gumawa siya ng isang covenant sa Genesis 6, chapter 6, verses 6 to 8. Anong sabi ni Yahweh? I will take you as my own people. Kung sa tingin ninyo parang napabayaan kayo, kung sa tingin ninyo parang hindi kayo napansin, ito ang aking sasabihin sa inyo. Kayo ay aariin kong aking bayan at ako ang inyong magiging Diyos. Dadalhin ko kayo sa bayang inihanda ko kay Abraham, kay Isaac, and Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord. Yung pagdadalang kong bayan sa inyo, pagkatapos ninyong umalis sa Ehipto, yun ang inyong magiging sariling bayan. Amen po. Amen! Now, tingnan natin ang plano ng Diyos ay ganito. Mula sa Ehipto, dadalhin niya ang kanyang bayan sa pamagitan ng Moses sa lugar po ng Canaan. At alam niyo, ang description po ng Canaan ay ganito. The land known as Canaan was situated in the territory of southern Lebanon, which today encompasses Israel, the West Bank and Gaza, Jordan, and the southern portions of Syria and Lebanon. Throughout time, many names have been given to this area, including Palestine, Eretz Israel, Bilad, Eshem, the Holy Land, and anong basa dito? Dahai or Jahai. Okay? The earliest known name for this area was Canaan. Okay? Alam ko, yung iba sa inyo, mga nakapasyal na dyan sa mga lugar na yan. No? Kaya familiar kayo. Baka ako na lang ang hindi nakakapunta riyan. Okay? Pero, yan po ang Canaan, sangayon sa description ng sa ating Panginoon. At binigyan ito ng kahulugan sa panahon ngayon. So, malaking lugar. Ano ho? Okay? Kung titingnan sa mapa, malaki po ang lugar na sakop. At yung lugar na yan, ang sabi diyan, yan yung bayang Canaan na pinangako ni Yahweh sa kanyang bayang Israel. Okay ha? Tingnan nyo po sa ating Panginoon kung ano ang meron doon. Alam nyo, sa Biblia, madalang yung
pagbigay ng paglalarawan kung ano ang makikita doon. Pero meron po akong isang nasumpungan. Sa Numbers chapter 13, verse 23 to 24. Alam niyo po, nung makaalis na sila doon sa Ehipto, pina-survey po ni Moses yung lugar po ng Canaan sa 3 kanyang mga tauhan. Ito po ang kanilang nasumpungan. When they came to the valley of Eshcol, they cut down a branch with a single cluster of grapes, so large that it took 2 of them to carry it on a pole between them. They also brought back samples of the pomegranates, granates and figs. That place was called the Valley of Eshcol, which means cluster. Because of the cluster of grapes, the Israelites men cut there. Kaya tinawag na Eshcol. Bakit po ba sa ating Panginoon? Sabi po riyan yung isang buwig daw po ng grapes, pinapasa ng 2 tao. Meron pa silang ginagamit na hawakan para ilagay doon yung grapes. Yung isang buwig ng grapes, pinapasan ng 2 tao. Na-imagine po ninyo kung gaano kalaki yung grapes na yon? Hindi ko po ma-imagine Talagay ko, mga gasin-laki ng nyug yung grapes na yun. Ang lalaki man. Isang ano lang po yung isang buwig ng grapes, pinapasan ng 2 tao, gaano kalaki yun? Diba? Yung 1 kilong grapes, pag umupo ka, at habang umupo ka nanonood ng TV, nilagay mo yung 1 kilong grapes doon sa gilid mo, mga lahati ang mauubos, mga kapatid. Kapag medyo may kahiligan kang kumain ng ubas. Pero nung panahon pong iyon, sa ating Panginoon, 1 buwig, pinapasa ng 2 tao. Kaya ang isa sa paglalarawan din ng Canaan the land of milk and honey. Anong ibig sabihin ng the land of milk and honey? Hindi lang dahil maraming milk, maraming honey. Kundi yung lugar na yon, nandun po ang kasaganaan. Nakikinig pa po kayo. Amen. Bayang Israel ang kasaganaan, nandun sa Kanaan ang kasaganaan na ibinigay ni Yahweh. Mula sa pagiging slave, mula sa pagiging alipin, dadalhin sila sa lugar na napakasagana para doon sila mabuhay. Diba? Napakabuti ng Diyos. Di po ba napakaganda ng plano ng Diyos? Kaya sa ating mga pinagdaraanan ngayon, yung mga sa sitwasyon natin ngayon, yan lagi ang aking pinaniniwalaan. Pagkatapos ng hirap, pagkatapos ng sakripisyo, matinding mga pinagdaanan, merong ginhawa laging nakalaan si Yahweh. Sapagkat hindi niya gusto na lagi tayong naghihirap. Ang gusto ni Yahweh, makaranas naman tayo ng kasaganaan pagkatapos ng kahirapan. Amen po. Amen. Nakikinig pa po kayo? Okay. Tingnan natin na sa ating Panginoon. Di ba? Mula Ehipto, sila ay dadalhin sa Kanaan. Ito po, yung mapa ng kanilang paglalakbay. Mula sa Egypt po, papunta ng Canaan. Mapapansin nyo po dyan, mababasa ninyo, yung Lower Egypt at yung Upper Egypt. Sa kasunod na mapa na ipapakita ko, madidistinguish natin kung saan possible sila galing. Pero dito makikita na natin, yun nga lang, walang pinakamalaking parang ng Egypt yung larawan. Tingnan nyo po ito makinig po kayo sa ating Panginoon. Nandiyan sa may part na yan, makikita nyo sa screen, yung Lower Egypt, Upper Egypt. Dito sa kasunod, makikita nyo kung saan sila pupunta. Hindi na po pinakita yung Lower and Upper Egypt, pero may makikita kayo dyan yung malaking larawan sa may bandang kaliwa. Possible na naririyan po sa may part na yan, sa may Upper Egypt, ang pinaka lugar ng Ehipto. Yung mismong naroon ng maraming tao at doon sila manggagaling. At pansinin po ninyo, yun pong kulay blue. May nakalagay po dyan na Red Sea. Kaya
Red Sea. At sa may bandang itaas po niyan, sa ating Panginoon, makikita niyo po yung Mount Sinai. Yan, Mount Sinai. Kaya akin pong iniisip yung pagtawid nila sa Red Sea. Okay ha? Makinig po kayo. Pagtawid nila sa Red Sea, kung saang bahagi. Kaya sa mapa, makikita, sa aking palagay, yung pinaka-korte pong letter V, dito sa may Red Sea sa baba, may letter V po dyan, yung Mount Sinai. Kasi right after na sila po ay tumawid ng Red Sea, si Moses po ay umakyat agad ng Mount Sinai. Kaya possible po, no? Yung may nakalagay na daily Bible study, possible dito sa may Upper Egypt na ito, dito sila nagmula. Papunta po sila dyan sa may lugar ng Mount Sinai at ang tatawirin nila ay yung bahaging portion, hindi yung pinakamalaking bahagi ng Red Sea, ay kantuhan. Kasi diretso sila ng Mount Sinai eh. Okay? Nakikinig po kayo? Ha? Sabi ng mga kapatiran, ay, muna natin pakialaman ng Brad, tapos na yan. Ano? Gusto ko lang pong maipakita, mailarawan sa ating lahat, no? Kung ano yung kanilang tinawid. Ha? Hindi po ang sinabi ron ay tumawid sila ng sapa. Walang ganun. Ang sapa, medyo madaling tawirin yung sapa, medyo mababaw ang tubig. Pero ang sabi po diyan eh, tumawid sila doon sa dagat, sa Red Sea. Hindi naman po yung pinaka-body, pero doon sa may galamay niya, papunta po ng Gulf of Suez sa aking palagay. Diyan po sila tumawid, ang mga Israelita. Listen to this ha. Yung binasa ko po na Exodus 14:14, dito po siya nalikha. Kaya sa lugar na yan na sila ay tatawid, diyan po nalikha ang salita na iyon. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Siya ang magtatanggol sa inyo. Diyan po sa lugar na yan nabuo. Brad, ano ang nangyari? Ito po ang nangyari. Listen to this ha. Exodus 14 verses 5 hanggang 7. When the king of Egypt was told that people had fled, Pharaoh and his servants had a change of heart toward the people, and they said, "What is this we have done, that we have let Israel go from serving us?" So he made his chariot ready and took his people with him. And he took 600 select chariots and all the other chariots of Egypt with officers over all of them. Ano ang nangyari po? Pagkatapos ng salot, di ba, sinalot ang Ehipto, tapos ang kahulihan, namatay yung mga panganay, di ba, na daan ng anghel na mamumugsa, kaya nangamatay yung panganay. Doon nagdesisyon ng parao na sila ay paalisin. Pero nung umalis na sila, sabi diyan sa Exodus 14 verses 5 hanggang 7 nagsisi ang mga Ehipsyo. Bakit ba natin pinaalis ang mga iyon? Mawawalan tayo ng alipin. Kaya ano ang ginawa noong parao? Nag-utos siya. Kasama siya mismo. Pupunta sila doon, susundan nila ang mga Israelita. At ang sabi diyan, 600 select chariots. Alam naman po siguro ninyo kahit sa mga picture kung ano yung chariots, ano po, yan. So, and all other chariots of Egypt with officers over all of them. Tingnan niyo po ha. Mula doon sa Ehipto, sinundan sila. Ito po ang nangyaring kasunod. Then the Egyptians chased after them with all the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and they overtook them, camping the sea. Saan sila natagpuan? Nandoon po sa may tabing dagat. Nandoon sila, nakita nila, nandoon sa may tabing dagat, doon nag-camp ang mga Israelita. Sabi diyan, beside Pihahirot in front of Baal-Zipon. As Pharaoh drew near, yung parao nung lumalapit na kasama ang kanyang mga chariots, the sons of Israel looked. Sabi nakita ng bayang Israel, and behold,
the Egyptians were marching after them, and they became very frightened. So the sons of Israel cried out to the Lord. Nung makita ng bayang Israel habang nandun sila sa may tabing dagat ng Red Sea, nakita nila, nandyan na ang mga kabayuhan ng mga Ehipsyo. Lagot na sila ngayon. Are you still listening po? Ha? Okay ha? Balikan ko. Ang ganda ng plano ng Diyos sa kanila. Makaalis sila doon. Tingnan nyo ha? Dadalhin sila sa Kanaan. Smooth ba ang paglalakbay? Hindi. Nung makaalis na sila, nagbago ang isip ng Parao. At sila ay susundan. Ano yun? Pag sinundan ba sila, tatratuhin sila ng maayos? Hindi po nakatitiyak. Maaaring kunin sila at ang hindi sumama ay maaaring patayin. Kaya grabe ang pag-iyak ng bayan. Kaya makinig po kayo. Sa kanilang kalagayang yon, ito ang nabuo at ito ang naging solusyon para sa kanila. The Lord will fight for you. You need only to be still. Yung may mga katabi, sabihin mo, gaano man kabigat ang pinagdaraanan mo, the Lord will fight for you. You need only to be still. Sabihin mo. Amen po? Amen. Tingnan nyo ang kalagayan ha. Nandun sila sa dagat. There is no other way. Kasi mga bulubundukin yung gilid. Talagang wala po. Kung sa na-corner na sila. Pero itong salita na ito na binasa natin ang nagbigay buhay sa kanila. Kaya pag-usapan natin yung salitang be still. Ulitin nyo nga po. Be still. Be still. Be still. Yan. Ilagay natin sa Tagalog. Manatili ka lang. Yan. Pakisabi sa kapatid. Manatili ka lang. Huwag magalit lagi. Pero may malaking tanong ano? Paano? Yeah, be still. But how? Paano ka makakapanatili pa nun? Nandyan na nga yung mga papatay sa iyo, nandyan na yung mga kalaban, nandyan na yung mga alipin sa iyo. Tapos sasabihin mo, be still? How? May paraan at yan ang ituturo sa atin ngayong hapon pong ito. Nakikinig pa kayo? Kapag mabigat na ang sitwasyon at alanganin na ang sitwasyon, lagi nating tatandaan, the Lord will fight for you. You need only to be still. And how? Ito po ang una. Remain in God's sight. Remain in God's sight. Manatili ka sa paningin ng Diyos. Tingnan niyo po. Listen to this ha. Exodus 14 verses 17 to 18. Ganito po nasusulat. Sabi po, as for me, behold, I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will be honored, put my glory on display through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. Then the Egyptians will know that I am the Lord, when I am honored, put my glory on display through Pharaoh, through his chariots and his horsemen. Alam niyo man sa ating Panginoon, no? Napakaganda niyan eh. Si Yahweh, alam niya po ang gagawin. Ha? Sa Exodus 14 verse 17. Pinatigas niya ang puso ng mga
Ehipsyo para talaga sundan ang mga Israelita. Pero tingnan nyo ang plano ng Diyos, ha? Ang plano po ng Diyos, sa pagsunod ng mga Ehipsyo, makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Ulitin natin yung point, remain in God's sight. Sa panahon na wala na talagang pag-asa, sa panahon na nakikita na yung end, be still. And how? Remain in God's sight. Why? Sapagkat ang Diyos ay meron laging plano na natitira para sa iyo at para sa akin. Amen. Kung wala ka nang mapuntahan, kung wala ka nang malusutan, ang Diyos may alam siyang gagawin. Manatili ka lang na nasa Kanya, manatili ka sa Kanyang paningin. Alam ng Diyos ang Kanyang gagawin para sa iyo. Pakitapik sa balikat yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, alam ng Diyos ang gagawin niya. Alam Alam ng Diyos yung gagawin niya. Di ba? Alam ng Diyos kasi siya mismo, pinagmatigas niya yung puso ng Pharaoh eh. Kaya po, talagang susundan sila. Pero kahit yun, ganun ang ginawa ni Yahweh, merong magandang plano ang Diyos. Kaya tingnan nyo, yung nangyari ngayon sa ating mundo, ano ho? Oh, merong magandang layunin ng ating Diyos. Hindi lang natin alam, pero may magandang plano ang ating Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Manatili ka lang sa paningin ng Diyos. Amen? Okay. Tingnan niyo po ha. Sabi po sa Exodus 14 verse 19, then the angel of God who had been traveling in front of Israel's army withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them. Tingnan niyo po ang mata ng Diyos. Hindi po nawawala sa bayang Israel. Nung sila ay naglalakbay na, kahit gaanong kadelikado yung kanilang paglalakbay, may dalawa pong nagbabantay siyang inutusan eh. Ano yon? Anghel ng Diyos na nandoon kasama-sama nila habang naglalakbay. Nandoon yung pillar of clouds. Na ano yon? Ano ang ibig sabihin nun? The very presence of God. Ang ibang translation ay Shekinah or Shekinah glory. Ibig sabihin yung kanila pong paglalakbay, kapag nakikita nila sa ating Panginoon, yung pillar of cloud na yon, yun ang katunayan na ang presensya ni Yahweh ay sumasa kanila. Ang paningin ng Diyos hindi nawawala. Di ba? Parang ganun din po kung may mga anak po kayong maliliit. Yung mga 3 years old, di ba? Ang kukulit po niyan, ano ho? Di ba? Takbo ng takbo, kung saan-saan na talagang napakalikot po niya 3, 4, 5 years old. Talagang grabe ang pagbabantay. Tingnan niyo po, ayaw niyo silang maalis sa paningin ninyo. Tama po ba? Yung may mga anak, nagkaanak. Yeah. Ayaw po ninyong maalis sa paningin ninyo eh. At yung bata, habang naglalaro, kahit nasa may bakuran, kapag nakikita po kayo, hindi siya umiiyak basta-basta. Pero subukan po ninyo, umalis kayo, iwanan nyo siya, iiyak yung bata. Bakit? Kasi habang nakikita na kayo, nasa isip ng bata, kita ako ng aking magulang na ito. Kita ako ng aking tatay na ito. Binabantayan niya ako. Kaya nandoon yung comfort sa kanyang puso dahil alam niya merong nagbabantay sa kanya. Nawa, ganun din tayo mga anak ni El Shaddai. Nawa, ganun din tayo. No? Remain in God's sight. Huwag kang aalis. Huwag tayong aalis sa paningin ng Diyos. Ang mahirap kung minsan, nawawala kasi tayo eh. Kaya sobra tayong nag-aalala kasi nawawala. O, pakisabi sa katabi mo, huwag kang pawala-wala.
Manatili ka sa paningin ng Diyos. Di ba? Naalala nyo sa Ebanghelyo, si Tomas, nung dumating na buhay na si Kristo, pumasok doon sa kwarto ng mga alagad, wala si Tomas. Yung mga alagad, malakas na ang loob, buhay na, payapa na ang kalooban, si Tomas nag-aalala pa rin. Bakit? Laging absent, mga kapatid. Kaya yung nawawala, lalo tigit sa gawain ng Diyos, sa ating Panginoon, nako, madaling mag-alala. Pero yung nananatili sa paningin ng Diyos, yan ang mga taong tumatanggap ng pagbabantay at pag-aalaga ng ating Diyos. Amen. Aminin po natin ito. Sabi sa John chapter 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Pag nawala tayo sa paningin ng Diyos, wala tayong magagawa. Kung nananatili tayo sa paningin ng Diyos, nananatili tayo sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa atin, makakapamunga tayo ng sagana. Naway, aminin natin yan, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Amen po? Amen. Be still. How? Una, remain in God's sight. Second thing that we should know tungkol sa pananatili is remain in God's group. Remain in God's group. Anong nangyari dyan? Para sa ating Panginoon, listen to this. Ito po, sa Exodus 14 verse 10 hanggang 14, ganito po ang nakalagay, o 11. As Pharaoh approached, the Israelites looked up and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, listen to this, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done for us by bringing us out of Egypt? Tingnan niyo po yung mga kasama ni Moses. Nung sila ay nandun pa sa Ehipto, nag-ano kay Moses na tulungan sila para makaalis ng Egypt. Kasi nahihirapan. Nung makaalis na, mga kapatid, at dumaan sila sa punto na may panganib sa kanilang buhay, ito na ang sinabi kay Moses. Ano sabi kay Moses? Moses, wala na bang mapaglibingan doon sa Ehipto? Kaya dinala mo kami dito para dito kami ilibing sa disyerto? Bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Bakit dinala mo kami dito? Moses! Naku, nagalit pa kay Moses. Tingnan niyo po yan, Yan ang mga kasama ni Moses. Kaya meron po akong paalala. Listen to this. Remain in God's group in spite of troubles and challenges. Remain in God's group in spite of troubles and challenges. Tingnan nyo, ang kasama ni Moses na nagrereklamo dyan ay bayan ni Yahweh. Yung mga nag-aano kay Moses, yung nagsasabi sa kanya niyan, yung mga salita na nariyan sa ating nabasa. Kasama ni Moses yon. Pero tingnan nyo sa ating Panginoon. Diba? Kahit na ganun yung grupo ni Moses, yun ay bayan pa rin ng Diyos Diba? Bayan pa rin ng Diyos. Tingnan nyo kung paano si Moses, palakasin yung loob nila. Listen to this. Sabi ni Moses, do not be afraid. Stand firm. And you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. You need only to be still. Yang salita na yan, galing po yan kay Moses. Na sinabi ni Moses doon sa mga nagsasabi sa kanyang mga Israelita, dinala mo ba kami dito para mamatay lang?
Wala na bang libingan doon sa Egypto? Dito mo kami dinala sa disyerto para dito kami mamatay? Parang negative ang pangit. Pero ano sabi ni Moses? Huwag kayo matakot. Manatili lang kayo. Okay? Maniwala tayo na tayong ililigtas ni Yahweh. Ipagtatanggol tayo ni Yahweh. Basta nandyan lang kayo. Basta manatili lang kayo. Makinig po kayo. Why we need to remain in God's group? Because you can find someone to lean on. Are you still listening? Amen. Aminin natin, may mga pagkakataon, kaya nahihirapan tayong manatili because sometimes meron tayong napupuna sa ating mga kasama na hindi nagbibigay sa atin ng katuwaan. Kaya minsan gusto na nating umalis. Ha? Pero hindi lahat. Kung merong medyo ampalaya, ang panlasa mo, meron din namang honey. You can find someone to lean on. Saan mo yun masusumpungan? Dito rin yun. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Saan mo matatagpuan ang magpapalakas sa iyo? Saan mo matatagpuan ang makakatulong sa iyo? Dito rin yun. Ha? In times ng nakikita mo yung end at matinding problema sa buhay mo, may nakikita tayo, iba, na parang discourage ka. Pero hindi lahat. Dito mo rin matatagpuan ang mga taong pinili ng Diyos para magpalakas sa iyo kung naghihina ka. Dito mo rin matatagpuan ang mga taong itinalaga ng Diyos para tulungan ka sa iyong kalagayan. Dito mo rin matatagpuan sa gawaing ito ang mga taong pinili ng Diyos para maramdaman mo na may nagmamahal sa iyo. Dito mo rin matatagpuan sa gawaing ito sapagkat itatalaga ng Diyos para ipadama sa iyo. Kung wala nang nagtitiwala sa iyo sa paligid sa buhay mo, dito mo matatagpuan ang itinalaga ng Diyos para sabihin sa iyong mapagkakatiwalaan ka pa rin hanggang. Amen. Amen. Parang hirap na hirap kayong maka-amen ko. Amen. Diba? Ha? Oh, dito matatagpuan yon. At sigurado ako kung meron mang nakaka-discourage, mas malaki yung nakaka-encourage at mas malaki yung nakakapagbigay ng inspirasyon sa atin. Di ba? Oh. Natutuwa po ako noong magbigayan ng mga relief. Relief nga ba yan o mga tulong, mga suporta, di po ba? Parang kayo yata yung pinakaunang nabigay ng mga tulong sa mga kapatiran eh. Oh, di po ba napakaganda? Dito itinalaga ng Diyos ang mga kamay ng mga prayer partners para iabot sa nangangailangan ng tulong at suporta sa kanila. Diyos ko, wala man lang ako narinig na amen doon. Parang ang lungkot yung nagbigay kayo. Amen. Ako po ay nandito na sa ministry. Amen. Ako po ay narito na sa ministry when I was in elementary years. Ako po ay nag-umpisa sa gawain, grade 2 po ako mga kapatid. Grade 2. Maliit pa po ako noon. Hanggang ngayon, maliit pa rin po ako. Ako po, dito na po, kung hindi man lumaki yung height ko, pero dito na po ako nagkaedad sa gawain ng ganitong edad.
Dito na ako tinubuan ng uban din, may konti ng uban. No? Yung ngipin ko medyo bawas na din. No? Nandito na ako sa gawain mula pa nung ako po ay grade 2 hanggang sa ako po ay magkolehiyo na. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa gawain. Pero masasabi ko po, kung may mga taong minsan ay hindi natin ma-appreciate how they treated us, pero mas lamang doon ang mga taong ibinigay ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Mas lamang doon. Kaya kung may mga pagkakataon katulad ni Moses nakaka-experience ng mga discouragement sa gitna ng matinding pinagdaraanan, di ba? Ang bigat na ng sitwasyon, tapos nakaka-discourage pa yung mga kasama mo. Alam nyo ba sa ating Panginoon, kahit ganon, hindi papayagan ng Diyos yun na laging ganoon. Meron lagi na dadalhin ng Diyos para magbigay po sa atin ng tulong. Para magbigay sa atin ng suporta, mag-alaga sa akin. You always find someone to lean on. Sabi ko nga nung mag-talk ako dito sa Abu Dhabi, alam ko may itinalagang ang Diyos na balikat para sa bawat isa, para kapag napapagod ka na, pwede kang sumandal doon sa kanyang balikat. At alam ko rin may mga bulsa na itinalaga ang Diyos para dukutin mo oras ng mga ilangan ka. Ha? Amen. May mga bulsa. Baka yung bulsa ng katabi mo itinalaga ng Diyos para siyang dukutan mo kapag nawawalan ka. Di ba? Ganun ang buhay natin eh. Kaya tingnan niyo po, ito ang paalala eh. Sa Hebrews chapter 10 verse 25, sabi po diyan, and let us not neglect our meeting together as some people do, but rather encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Sabi roon, huwag mong kaligtaan ang mga pagdalo sa pagtitipon. Palakasin ang loob ng bawat isa, yamang alam nating nalalapit na ang pagdating ng ating Diyos. Kahit sa ganitong paraan, hindi tayo nagkikita-kita, hindi tayo nagpapanagpo, pero huwag mong aalisin ang iyong sarili sa grupo ng mga kapatiran. Magpalakasan tayo. Bigyan mo ng lakas ang kasama mo at makakasumpong ka rin ng kalakasan para sa kanila dahil alam natin malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Are you still listening? Amen. Ha? No. Manatili tayo sa grupo ng Panginoon. Magpalakasan sa bawat isa. Baka may nanghihina, palakasin natin. Baka may nagugutom, tulungan nating makakain sila. Baka nangangailangan ng house and lot, bilhan natin sila ng house and lot. Baka may nangangailangan ng Mercedes at limousine, bilhan sila ng limousine at Mercedes. Amen. Laruan. Medyo social yung nangangailangan na yun. Ano? Manatili tayo sa grupo tulad ni Moses ng mga Israelita. Nanatili sila sa grupo ng Diyos sapagkat naniniwala ako ang gawaing ito ni Yahweh El Shaddai ay grupo ito ng Diyos. Ang Diyos ang leader dito, ang Diyos ang pinuno dito, kaya manatili ka sa gawain ng Diyos. Amen. Amen. Dito na nga lang sa Zoom, huwag kang absent ng absent. Manatili ka sa gawain ng Diyos. Amen. Sa Zoom na nga lang, hindi ka nalalabas ng bahay mo, nasa loob lang. Manatili tayo sa grupo ng Diyos. Amen? O yan. Amen. Okay, remain in God's group. And finally, be still. How? Remain in God's direction. Remain in God's direction.
ito po, medyo nakakaano, magugulat kayo sa verse na ito. Tingnan nyo. Let us go forward. Let us go forward. Kaya, medyo siguro na sermon na ni Yahweh si Moses eh. Sabi po sa verse 15 nandyan, chapter 14 ay ganito. And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Marahil yung salita ni Yahweh kay Moses eh, Moses, bakit iyak ka ng iyak? Sabihin mo sa bayang Israel. Let us go forward. Pakisabi sa katabi mo, bakit iyak ka ng iyak? Let us go forward. Let us go forward. Hindi sinabi ni Yahweh, ang bigat ng pinagdaraanan nyo, delikado na yung buhay nyo, atras na kayo. Walang sinabi si Yahweh gano'n. Ano sabi ni Yahweh kay Moses? Sabihin mo sa bayang Israel, let us go forward. Kasama nyo ako eh. Forward tayo. Forward. Sabihin, kung si Moses medyo siguro mabiro siya, sasabihin niya sa kay Yahweh, hey Lord, dagat ito eh, hindi mo ba nakikita ito? Wala naman ditong kalsada, Lord eh. Wala naman pong daan dito eh. Dagat ito eh. Paano kami mag-forward? Di ba? Yan. Ano sabi ni Yahweh? Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Tuloy lang. Tingnan niyo po ito. Sa Philippians chapter 3 verse 14, sabi yan po ni Saint Paul, sabi niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sa Tagalog, napakaganda. Sabi mo roon, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ni Kristo. Tingnan niyo po yung pagsasalita ni Saint Paul na yon, lakasan nyo ng loob kasi nasa panahon siya ng persecutions po nun eh. Kaya pansinin nyo po, napakaganda noong picture na nandyan sa screen sa akin pong PowerPoint. Maaaring minsan, sa ating pong paglalakbay, minsan parang dumadaan din tayo sa alambre. Di ba? Minsan parang nasa lubid tayo eh. Yung dinadaanan natin, ang hirap mga kapatid. Di ba? May mga pagkakataon ganyan din eh. Ano sasabihin ni Yahweh? Kung kayo po man sa ating Panginoon, kung kayo po ang nandito sa picture na ito, palalakarin kayong ganyan. Palalakarin. Okay? Ako po siguro baka magtsatsa ako niyan eh. Lalakad na, hindi pa. Lalakad na, parang tsatsa eh. Di po ba ang tsatsa ay atras, abante, Hindi pa nagbabago yung tsatsa hanggang ngayon eh. Laging atras, abante, hindi pa nangyayaring abante, atras mga kapatid. Laging atras, abante yun eh. Di ba pag sumayaw ka ng tsatsa, atras, abante, atras, abante. Kaya hindi nakakaabante yun eh, kasi nauuna yung atras mga kapatid. Kaya, pag nagpangipangita tayo at meron tayong kasiyahan at sayaw ng tsatsa, uunahin natin ang abante, mga kapatid. Para maka-abante. Di ba? Pag dito po, parang katulad ng sitwasyon ni Moses eh. Paano kami, Lord, mag-move forward? Dagat nga ito, Panginoon eh. Parang katulad din po dito sa picture, nakikita sa screen. Ang hirap po niyan. Yung tutulay ka dyan, kung lubid man yan, tutulayan mo. Ang hirap po niyan, kahit ako talaga mag-aatras abante ako eh. Pero ano sabi ni Yahweh? Let us go forward. Amen. Remain in God's direction. Kung ang direction na tinuturo ng Diyos ay yung itong dadaanan na ito,
Forward ka lang. Ay, merong hadlang, Brad. Meron, Brad, humahadlang eh. Eh, sabi ni Yahweh, forward lang. Tingnan niyo po, ano ang nangyari pag forward nila? Exodus chapter 14, verse 29 to 30, ang sabi ganito, but the people of Israel walked on dry ground through the sea, the waters being wall to them on their right hand and on their left. Thus the Lord saved Israel that day from the hand of the Egyptians. Ano sabi ni Yahweh? Let us go forward. Itong direction na ito ang tinuturo ko sa iyo. Ito ang daanan ninyo. Noong sumunod ang mga Israelita sa direction na binigay ni Yahweh, ano ang ginawa ni Yahweh? Kahit yung dagat, ang sabi diyan, winahi ni Yahweh, anong tawag diyan? Nagkaroon ng daan sa gitna po ng dagat. Yung dagat naging wall. At ang mga Israelites, lumakad sila sa gitna ng karagatan na yung nilalakaran nila ay dry. Ang sabi diyan, dry ground. Brad, yun ay hinawi lang yung dagat, Brad eh. Di basa pa yun, tubig yun. Sabi sa Biblia po, dry ground eh. Are you still listening? Amen. Amen. Pag sumunod tayo sa direction sa itinuturo ni Yahweh, hindi tayo mapapahamak. Basta doon itinuro ni Yahweh, kahit pala dagat, kayang lagyan ng daan ni Yahweh para makadaan ang kanyang mga lingkod. Amen. Amen. So, palakpakan naman natin ang Panginoon. Basta sumunod sa direction ni Yahweh, kahit may humahadlang, papawiin ang hadlang. Ha? Kasi sumusunod ka sa direction ni Yahweh. Kahit dagat, kaya niyang pabukahin. Kahit dagat, kaya niyang gawing dry para makadaan ang kanyang lingkod sa lugar na iyon. Alam niyo man sa ating Panginoon, ito po ang aking pananaw. Kapag gusto tayong pagpalain ng Diyos, wala pong makakahadlang nun. Pag may gustong gawin ang Diyos sa buhay natin at gusto tayong biyayaan ng Diyos, kahit maraming humahadlang, kung para sa atin yon at itinalaga ng Diyos, makakarating at makakarating at makakarating sa atin ang biyaya na yun. Amen. Kasi minsan, napahiya po ako doon sa isang preacher na nakasama ko sa La Union. Meron kaming pinuntahang gawain, habang kami nandun sa prayer meeting, merong sister na tumawag sa kanya. Ang sabi doon sa kasama kong preacher nasan si Brother Ernie? Kasi meron akong ibibigay na ulam dito para sa opisina, doon sa La Union, ako po ay naka-assign. Sinabi sa akin nung kasama kong preacher, sabi ko sa kanya, nako, wala tayo sa opisina. Nandito tayo sa gawain. Nako, paano natin makukuha yun? Dapat makuha natin yan, Brad. Alam yung sagot sa akin ng preacher? Brad, kung para sa atin yan, kahit wala tayo roon, makakarating yan. Amen. 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 Amen po. Ha? Sabi mo sa katabi mo, pag para sa iyo ang biyaya ng Diyos, Para sa iyo. Para sa iyo ang biyaya ng Diyos. darating at darating sa iyo yun. Darating at darating sa iyo. Tatanggap mo. Amen po. Amen. Meron akong natandaan sa choir yata, taga-Al-Ain yun. Hindi ko matandaan ang pangalan ni sister. Sa choir yata kami, choir ba kami nag-sharing ata kami sa choir
Ang tanong ko ay, ano nga ba yung tanong ko sa mga choir mo? Meron kang karanasan noon na parang mahirap mong balikan, parang ayaw mo nang balikan kasi parang maganda yung kalagayan mo noon. Parang ganun yata yung tanong ko sa mga choir. Ang sabi sa akin nung isang choir na nag-share, sabi niya, Brad, nawalan ako ng trabaho noon. Di ba? Parang ang hirap, no? Walang ka ng trabaho. Pero, yung nawala sa yung trabaho, pinalitan ng Diyos. Amen. At yung ipinalit niya, baka mas maganda pa doon sa nawala. Talagang mas maganda. Meron isang nagkwento sa akin, youth, siya raw ay iniwanan ng kanyang boyfriend dati. Naku, nung iniwanan siya ng kanyang boyfriend, iyak siya ng iyak. Sobrang lungkot niya. Makaraan ng isang taon, naka-recover siya. Nung maka-recover siya, may nanligaw sa kanya. Mas gwapo pa doon sa kanyang dating boyfriend na iniwanan siya. Pagkaraan ng isang taon muli, naging boyfriend na niya yung gwapong iyon. E di dumaan uli ang mga ilang taon. Naku, yung kanyang dating boyfriend bumabalik sa kanya. Alam niyo po ang sagot ng babae? Sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo dahil iniwan mo ako. Nagulat yung boyfriend. Bakit nagpasalamat ka? Na iniwanan kita? Sabi ng babae. Kasi kung hindi mo ako iniwanan, hindi ko matatagpuan yung mas higit pa sa iyo. Amen. Amen. Hindi ko masusumpangan yung mas higit pa sa iyo. Kapag sumusunod tayo sa direction ni Yahweh, kahit may humahad lang, kayang alisin ni Yahweh yon. Alam niyo ang nangyari? Ganito po. Remain in God's direction and God will fight for you. Remain in God's direction and God will fight for you. Ano ang nangyari? God will fight for me. Tingnan niyo po. That the day Lord saved Israel from the hands of the Egyptians, in the Israel saw the Egyptians lying dead on the shore. And when the Israelites saw the mighty hand of the Lord displayed against the Egyptians, the people feared and the Lord and put their trust in Him, in Moses, His servants. Ano po ang nangyari? Sinundan sila noong mga Ehipsyo, mga chariots na sinusundan sila. Nung nasa karagatan na, anong ginawa ni Yahweh? Binalik niya sa dati yung tubig ng dagat at nangalunod lahat ng mga Ehipsyo. Nakita ng mga Israelita nandoon sa tabi ng dagat ang mga bangkay ng mga patay ng Ehipsyo. The Lord will fight for you. Be still because God will fight for you. Sa ating sitwasyon ngayon, ang tanging pag-asa natin ay ang Diyos. Ang tanging pag-asa nating magtatanggol sa atin sa mga virus na yan ay walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat ang hirap kalaban ng virus, hindi natin nakikita kung nasaan. Kaya alam nyo kung sino ang kalaban noong hindi nakikita? Yung hindi din nakikita, magkitaan sila sa isa't isa. Di ba? Hindi natin alam eh. Ang Diyos, hindi rin natin nakikita. Yung virus, hindi natin nakikita. E di, dumikit tayo sa Diyos na hindi natin nakikita na siyang nakakakita kung nasaan yung virus na yun. Ang tangi nating pag-asa ay ang Diyos. Because God will fight to each and every one of us. Ano lang ang gagawin natin? Be still. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang alis ng alis. Huwag kang alis ng alis. Diyan ka lang. Remain in God's sight. Remain in God's people. And remain in God's direction. Remain in God's sight. Remain in God's people. Remain in God's direction.
Amen. The Lord will fight for you. You need only to be still. Yes. Salamat sa ating Diyos. At bago ako manalangin, merong isang awitin ng pananatili. At ating bigyan ng pagninilay ang awiting ito at maging biyaya para sa ating lahat. Manatili tayo sa paningin ng ating Diyos. Kahit mabigat ang ating pinagdaraanan kung minsan, tulad ng mga Israelita nang sila ay nandoon sa Red Sea, ang hirap ng sitwasyon. Maybe nag-iisip sila, ito na siguro ang katapusan ko. At marami din sa atin kung ano-ano ang naiisip, lalo tigit sa panahon ngayon. Nawalan ng trabaho, nabawasan ng trabaho, nabawasan ng sahod, walang naipapadala sa pamilya. Paano na kaya ako? Ang sabi ng Panginoon, be still, because God will fight for you. Ikaw lamang, Panginoon ko. Saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan man. Kapahingahan sa'yo nakamtan. Kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan
Ama. Mananatili kailan paman. Sa hapong ito, kung ang palagay mo sa buhay mo ay parang katulad ka ng mga Israelita, na pagkatapos pangakuan ni Yahweh ng isang bayang Kanaan o Canaan, bayan ng ginhawa, bayan ng kasaganaan, pagkatapos ng hirap. Subalit habang naglalakbay, dumaraan pa rin sa mga pagsubok ng buhay, na minsan ang isip natin ay, ano ba ang gagawin ko? Parang ang hirap umalis. Parang hindi na ako makaalis sa kalagayang ito. Hindi madama ang biyaya ng Diyos. Hindi madama ang ginhawa. Punong-puno ng suliraning. Punong-puno ng kabigatan. At hindi mo na alam ang gagawin. Ngayong hapong ito, gustong sabihin ng Diyos, I will fight for you. I will fight for you. Kung hindi mo na kaya, kung lugmo ka na, ako ang lalaban para sa iyo. Kung hindi mo na kaya, at hirap ka na at hindi mo na alam ang iyong gagawin, I will fight for you. Ako ang lalaban para sa iyo kung hindi mo na kaya. Basta manatili ka lang. Huwag kang aalis. Manatili ka sa aking paningin. Manatili kita kung saan kita inilagay. Manatili ka sa itinuturo kong daan para ikaw ay magtagumpay. Huwag mong isiping lumayo sa akin. Huwag mong iisipin na ako'y iwan sapagkat ako ang tangi mong pag-asa. Ako ang lubos na makakatulong sa iyo. Marahil yan ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat ngayong gabi ito. Be still. Dakilang Diyos, kasama ko ang aking mga kapatid sa buong Al-Ain. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. Habang kami nananatili sa iyo tulad ng pangako mo, walang mapapahamak sa amin. Kaya inaasahan ko, iingatan mo po ang aking mga kapatid na ito. Ipagkakaloob ang lahat ng pangangailangan. Ipapagkaloob ang lahat ng tugon sa kanilang pangangailangan. Pagpalain mo ang council na naroon, Sister Marisa. Pagpalain mo ang coordinator, assistant, secretary, lahat ng mga awit mo, manunugtog, lahat, pati si Brother Mark, Lord, pagpalain mo siya. Yes, Lord. Suportang ipinagkakaloob sa aking mga kapatid. Gayon din ang naka-assign sa multimedia. Pagpalain mo po. At ako'y umaasa, lahat ng kasama namin ngayon na narito, kaming lahat ay nasa iyong pangangalaga. Ang divine protection mo ay sumasa aming lahat. Mga nagtatrabaho sa ospital, Panginoon, nurse, Lord, ingatan mo sila. Huwag mo pong pababayaan, Panginoon. Huwag mo pong pababayaan. Pagpalain mo ang lahat ng mga nagkakaloob ng tithes kahit sa ganitong mga sitwasyon ng buhay. Yung mga nagiging tapat na nagkakaloob ng kanilang tithes para sa iyo, inaangking ko. Walang mapapahamak isa man sa kanila. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Walang magkukulang, Panginoon. Ang biyaya mo ay sapat sa tuwi-tuwi na. Pagpalain mo ang iyong gawain sa lugar po ng Al-Ain. Bagamat ngayon hindi kami nagkakasama-sama at dito lang kami nagkikita-kita, inaangking ko.
Ang alab ng pagmamahal sa iyo ng bawat isa hindi mawawala. Ang alab sa puso na ikaw ay mapaglingkuran ay hindi mawawala. Inaangkin ko po, Panginoong Jesus, kaming lahat ay iyong pagpapalain, Panginoon. Gaano man kabigat ang suliranin sa buhay, hindi mo kami pababayaan. Pagpalain mo ang mga mahal namin sa buhay na nasa Pilipinas. I-provide mo rin ang kanilang pangangailangan. Ingatan mo rin po sila. Ngayon din, aking panalangin ngayong oras na ito. Lahat ng kahilingan ng aking mga kapatid, inaangkin ko po, answered prayer lahat. Answered prayer lahat kami. Answered prayer lahat kami. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ikaw ang aming Diyos at kami ay mananatili sa iyo. Sumiranin man ay dumating, ikaw lamang ang Diyos na sa pag-ibig. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailan mananatili kailan Salamat po. God bless sa inyong lahat. God bless us all. Yes, Brother. God bless. masaya at masaganang buhay. Mula nang ika'y aking tanggapin, na manahan sa aking puso. Maraming salamat. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Amen. Ikaw ang Diyos na aking Panginoon. Ikaw ay higit sa sapat. Ikaw ang may-ari ng lahat sa mundo. Kaya maraming salamat.
Amen. Amen. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Gising pa ba kayo? Amen. Amen. So maraming salamat po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating disciple on mission na si Brother Ernie. Maraming salamat po sa biyaya ng mabuting balita na ibinahagi niya sa kapatid niya dito sa Al-In. So wag po nating kalimutan na mananatili po tayo sa Panginoon dahil sa panahon ngayon ay siya lang po ang makakatulong sa atin. Panghawakan po natin ang kanyang pangako na hindi tayo pababayaan anuman ang mangyari sa ating sitwasyon. Amen ba? Amen. Amen. So maraming salamat po sa lahat na nag-attend sa gabing ito. At nawa po ay makakasama po namin kayo sa susunod na gawain, bagamat hindi pa natin alam kung kailan pa tayo magkakasama personal, patuloy pa rin tayong mayroong online na prayer meeting. Amen ba? Amen. Brother Ernie, maraming salamat po at sa wakas po ay nakakasama po namin kayo at inaasahan po namin ay makakasama pa rin namin kayo sa susunod na gawain dito. Amen. Amen. So, Sister Maris, mayroon po ba kayong announcement?